Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Kapit mga kapatid! Presyo ng petrolyo posibleng umabot ng 90 pesos kada litro. Mga gasolinahan, pakikiusapang gawing utay-utay ang oil price hike. Congressman Bong Suntay nagsorry sa malaswa niyang sinabi kay Ann Curtis. Kapatid ng aktres na si Jasmine Curtis Smith, rumesbak. Driver ng kotse ay nagdala kay Kenneth sa ospital, sumuko pero pinalaya rin agad. Sa pool sa CCTV, magkapitbahay na dati na raw magkaaway, nagpang-abot sa kalsada. Ang isa, binaril ng malapitan. Heto naman ang viral. Ang comment ko sa'yo is nanonood ka kasi habang nagdadrive. And pinaplas ko lang sa'yo. Pinaplas ko lang. DNVS driver, nag-beast mode nang sitayin siya ng kanyang pasahero. Kaka-cellphone mo yan, ya! Ano naman ang gagawin mo kung pagpasok mo ng banyo, may kobrang bumulaga sa'yo? At eto na nga, binansagang The Big Four na meron namanong video scandal, may nadagdag pa raw na iba pang aktor. Posibleng umabot ng 90 pesos ang kada litro ng gasolina at diesel dahil sa gulo sa Middle East. Ang mga gasolinahan, pakikiusapang gawing utay-utay ang oil price hike. At live mula sa EDSA Mandaluyong, nasa front line ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, magkano na ba ang presyo ng gasolina at may bago nang inilatag na solusyon ang gobyerno? Alam mo, Julio, Cheryl, ang presyo ng gasolina dito sa gas station na kinatatayuan ko ngayon ay nasa 56 hanggang 57, habang ang presyo naman ng diesel ay nasa 58 hanggang 61 pesos. 8 sunod-sunod na linggo na nagtataas ang presyo ng diesel, habang ang diesel naman ay 10 sunod-sunod na linggo na. Pero alam nyo, June 2022, kung maaalala natin, ay umabot hanggang 90 o minsan nga ay umabot pa ng 100 pesos sa ibang bahagi ng bansa ang kada litro ng gas at diesel dahil yan doon sa gyera ng Ukraine at Russia. At ngayong gulo sa Middle East ay hindi raw malayong maulit yan dahil nga dito sa gulo sa pagitan ng Iran at ng Israel. June 2022 nang umabot ng 90 pesos ang kada litro ng diesel at gasolina sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang panahong pumutok ang gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ngayong 2026, nagkakagulo naman ng Amerika, Israel at Iran. Ayon sa Department of Energy, hindi malayong muling sumipa sa 90 pesos ang kada litro ng gasolina at diesel dahil sa tensyon sa Middle East. Tinatayang nasa 8 milyong bariles kada araw ang ine-export na langis ng Russia, pero mas malaki ang pinagsama-samang oil exports ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Iraq at Kuwait na naiipit sa gulo at apektado ng isinarang Strait of Hormuz ng Iran na pangunahing ruta ng mga oil tanker na kumukuha ng supply sa gitnang silangan. We can only look back at our experience ng kaparehong sitwasyon. So, hindi humalayo na mag-i-increase. At nakita na natin nga yun nung June 2022 na yun ang medyo mataas peak price yun ng epekto ng March na sinimulang gulo doon sa Ukraine and Russia. Dahil sarado ang Strait of Hormuz, mas mapapalayo ng ruta ang mga oil tanker na nakakadagdag sa shipping cost. Nauna nang sinabi ng DOE na posibleng tumaas ng 10 piso ang kada litro ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Pero kanina, nilinaw ng ahensya na pwede pa itong magbago. Nag-uusap-usap na rin daw ang DOE at ang mga kumpanya ng langis para sa utay-utay na pagpapatupad ng taas presyo. Pero ngayon pa lang, dumadaing na ang mga tsuper. Wala nang kinikita dahil napupunta sa diesel. Ang naiuwi na lang po namin noon, 200 na lang po isang araw. Pasyado pong pahirap po yun sa amin na mga jeepney driver. May maiuwi man po siguro kami, kapiranggot na lang. Naghahanda na rin ang Department of Transportation sa pagbibigay ng fuel subsidy. Nanawagan na ang LTFRB sa mga driver at operator, lalo na yung may mga sira o nawawalang card, na ihanda na ito at ayusin na para hindi na sila mahirapan kapag nagsimula na ang pamimigay ng ayuda.
Una na rin sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hihilingin niya sa Kongreso na bigyan siya ng kapangyarihan na tapyasan ng excise tax sa langis. Gaya ng Pangulo, nanawagan din ng DOE sa mga opisina ng pamahalaan na magtipid sa kuryente at langis. Madaming nangyayari ngayon na development sa pangdaigdigan. Ang pinakahawak at magagawa ng ating mga kababayan, kagaya rin sa pamahalaan, mas maging masinop doon sa paggamit ng mga existing resources natin. Julio, Cheryl, ulitin lang natin umaasa ang Department of Energy na papayag yung mga oil companies doon sa planong utay-utay na pagtataas ng presyo ng langis. Pinag-aaralan na rin ng Malacanang kung mag-i-impose ito ng 4-day work week para makatipid sa kuryente at sa langis sa mga opisina ng pamahalaan. Julio, Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Posibleng sa darating na Abril pa maramdaman ang epekto ng gulo sa Middle East sa presyo ng kuryente. Ayon sa Meralco, sa ngayon daw kasi ay ang konsumo pa noong Pebrero ang makikita ng mga customer sa kanilang bill. Tiniyak naman ng Meralco na may sapat na supply dahil may mga na-impact na raw na fuel sources nitong mga nakaraang buwan. Sisiguruhin daw nilang hindi magkukulang ang supply ng kuryente kahit pa tumaas ang demand habang papalapit ang summer. We'll make sure we have ample supply and that our customers will continue to have electricity in the summer months. And second is that we fully support government's call for energy efficiency. That we are able to maximize the use of electricity, but mindful of the consumption, the demand side management, and the need for energy conservation efforts. Sa post naman sa X, sinabi ni Meralco Chairman at CEO Manny V. Pangilinan na pinag-aaralan na ng kumpanya ang kanilang posisyon tungkol sa LNG o liquefied natural gas. Gayon din daw ang epekto ng presyo ng coal sa diesel. Lahat daw yan ay maaaring makaapekto sa presyo ng kuryente. Halos 1,000 na ang namatay sa patuloy na sigalot sa Middle East. Pero tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan ng sanipwersang Amerika at Israel laban sa Iran. Kaya ang Iran hindi rin tinatantanan ang mga embahada at base militar ng Amerika sa Middle East. Nasa frontline ng balitang yan si Renyal Pawit. Makapal na usok at nagangalit na apoy ang bumalot sa bahagi ng Southern Ring Road sa Riyadh, Saudi Arabia kasunod ng drone attack ng Iran. Ang tinamaan ang embahada ng Amerika roon. Sapul din sa Iranian drone ang parking lot ng US Consulate sa Dubai. Namataan ding umuusok ang oil industry zone sa Fujairah. Patuloy na pinupuntirya ng Iran ang mga embassy at base militar ng Amerika sa Middle East bilang ganti pa rin ito sa pag-atake ng US-Israeli forces sa Iran. Wala rin namang tigil ang military operations ng Amerika at Israel sa Iran. Pinaulan na nila ng airstrike ang capital city na Tehran. Ayon sa International Atomic Energy Agency, tinamaan ng airstrike ang Natanz Fuel Enrichment Plant na isa sa mga nuclear facility ng Iran. Sa satellite images na ito, kita ang lawak ng pinsala sa Iran. Wasak rin ang Assembly of Experts building. Una nang napaulat ng Iranian officials na karamihan sa mga tinamaan, mga ospital at mga paaralan. Kabilang na nga rito ang isang all-girls elementary school sa Minab City, kung saan halos 200 ang namatay. Sa kabila ng bakbakan doon, nagsagawa ng funeral procession ng Iran para sa mga batang biktima. Sa drone video, ipinakita ang daang-daang mass grave na inihanda para sa mga nasuwing estudyante. Una nang kinondena ng Iran ang pag-atake sa mga eskwelahan. Kung ang nuclear programs ang target daw ng Amerika at Israel, bakit dinadamay pa ang mga paaralan? Pinaiimbestigahan na rin yan ng UN Human Rights Office. Bukod sa Iran, tinitira rin ng Israel ang Lebanon ng dahil sa militanteng grupong Hezbollah. Kaya pati mga residente roon nadadamay. Pero sagot ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Hezbollah ang humilas sa Lebanon para sumali sa gulo kontra Iran. Banta pa niya hindi sila titigil hanggat hindi nasusugpo ang militanteng grupo. Ang mga nadamay na Lebanese kanya-kanyang diskarte sa paglikas.
Sa huling datos, halos 1,000 na ang nasawi sa gulo sa Middle East. Pinakamarami ang sa Iran kung saan halos 800 ang nasawi. Sunod dyan ang Lebanon na may 40, 11 naman sa Israel at 3 ang sa militar ng Amerika. Si US President Donald Trump na nag-utos sa pag-atake sa Iran muling iginiit na kailangan itong gawin dahil banta ang nuclear weapons ng Iran sa Middle East at sa Estados Unidos. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawin, News 5. Handa raw ang gobyerno sa posibleng mass repatriation ng mga Pinoy na naiipit sa sigalot sa Middle East. Ang problema, wala pang 1% ng mga Pinoy sa United Arab Emirates ang gustong umuwi sa takot na mag-back to zero sila dito sa Pilipinas. Nagbabalik si Rainiel Pawin. Mula nang madamay ang United Arab Emirates o UAE sa sigalot ng US, Israel at Iran, nabalot na ng takot ang mga Pinoy roon, pati na ang mga naiwan nilang pamilya rito sa bansa. Isa nga riyan si Nanay Wilma Abay, kaya naman halos oras-oras daw siyang tumatawag sa anak na si Norman na nasa Dubai. Hello anak, kumusta kayo? Okay niyo ba kayo dyan? Gusto niyo umuwi? Okay naman, ma. Sa ngayon, very safe po rito. Actually, since kahapon pa po yung ibang company is nagbalik ka na sa trabaho. Pero sa kabila ng takot, nag-aalangang bumalik sa Pilipinas si Norman kahit pasagot ito ng gobyerno. Pagdating kasi dyan, medyo magbaback to zero ulit. Though, alam ko na pwedeng magkaroon ng maliit na business galing sa gobyerno, pero iba pa rin kasi yung mga na-receive namin dito. Isa si Norman sa mga Pilipinong hindi pa nagpaparepatriate. Sa tala ng OWA, higit 500 OFW sa UAE ang nagpalista sa repatriation program. Wala pa ito sa 1% sa total population ng mga Pinoy roon na halos 1 milyon. Yan ay kahit pa nagbubukas na ng ilang flights ang 2 major airline carriers sa UAE. Certain international airlines, especially in UAE, have started resuming their flights, right? Etihad and Emirates. So we are also coordinating with these 2 airlines along these lines. Generally, their conditions are safe, stable in the sense that, as I said, their host countries have been providing the necessary services and protections to them. Sa kabila niyan, handa pa rin magpatupad ng malawakang repatriation ng gobyerno sakaling lumala ang girian sa Middle East. Pero aminado si Interior Secretary John Vic Remulla, magiging malaking hamon ito. Kukulangin kasi ang air assets ng AFP at ng Philippine Airlines. Kaya posibleng kailanganin pa ng commercial maritime naval ship o ng mga chartered plane. Philippine Airlines has a fleet of, I think, 50 planes, only which 25 can make it there to the Middle East and back. You're talking about a capacity of 5,000 a day. Kung Philippine Airlines lang. Diba? Siyempre, ayun na yung atin na, including Cebu Pacific has 2 aircraft that can go there. 5,000 passengers a day, kaya nating pabalik-balik dito. Do the math, 1 million divided by 4,000. That's 250 days na araw-araw. Diba? So, the logistics is not easy, but if it is necessary, we will do our best. Sa Lebanon naman, kung saan nadamay na rin ang bansa sa girian ng Amerika, Israel at Iran, ilang Pinoy roon ang nagbayanihan na. Ang grupong Tres Maria, 70 pamilya na iba't ibang lahi ang pinatuloy at pinakakain sa kanilang shelter. Nagpapanik sila kasi lumikas sa mga bahay-bahay nila dahil nga binomba. So, hindi talaga expected yun. Kinumpirma naman ng DMW na may mga Pinoy na lulan ang 40 barko na stranded sa Strait of Hormuz na isinara ng Iran. Nakikipag-ugnayan na raw ang ahensya sa mga shipping company na may hawak sa mga Pinoy. Samantala, pinasinungalingan naman ng OWA ang kumakalat na video ng isang Pilipinang tinamaan umano ng missile habang naka-livestream sa Dubai. Buhay ang babae sa video pero misleading daw ito dahil nangyari ito noong pang August 4, 2020 sa Beirut, Lebanon. Panawagan ng ahensya sa mga Pilipino maging disiplinado sa pagbabahagi ng mga larawan at video sa sigalot sa Middle East. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawin, News 5. Sa post sa video, ang isang lalaking malapitang binaril sa ulo. Ang suspect sa krimen, ang bully umunong kapitbahay ng biktima.
Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Magkasunod ang dalawang lalaking yan ng makunan sa CCTV sa Barangay Manuyo 2, Las Piñas City, Lunes ng gabi. Sakay ng single na motor ang isa, habang may sidecar naman ang dala ng isa pang lalaki. Gumilid pa sila sa kalsada at saglit na nag-usap. Maya-maya biglang naglabas ng baril ang lalaking nakamotor, saka malapit ang pinaputukan ang naka-sidecar. Napasubsob sa manibela ang biktima matapos ang tama ng bala sa ulo. Natumba pa ang motorsiklo ng sospek matapos mamaril. Agad niyang itinayo ang motor saka sumibat. Rumisponde rin kalaunan sa insidente ang mga pulis. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero namatay rin kalaunan. Inaalam pa ng Las Piñas City Police ang motibo sa pamamaril. Pero lumalabas na dati nang may alitan ng dalawa na napag-alamang magkapitbahay. Na-interview din natin yung misis nitong biktima at sinasabi na magkapitbahay sila pero lagi daw din nambubuli. May incident na binuli niya. Actually may record na sila sa barangay na nagreklamuhan dati. Naglalasing daw ito ng gugulo talaga. Tukoy na ng mga pulis ang pagkakilanlan ng sospek na tinutugis na ngayon. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Idineklara ng House Justice Committee na sufficient in substance ang dalawang impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Tanging si Congressman Bong Suntay lang ang tumutol. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong mga basihan ng reklamo ang pinakatinalakay sa deliberasyon? Cheryl, halos pareho nga yung mga aligasyong inilatag kahapon dito sa ikalawang reklamong tinalakay ngayong araw. Kabilang nga po dyan sa mga bagong na pag-usapan yung SALN ni VP Sara kaugnay ng kanyang unexplained wealth at yung affidavit nga ng umano'y bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Raise your right hand. Sa botong 54 na pabor at isang tutol, idineklarang sufficient in substance ng House Justice Committee ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nag-iisang tumutol ay si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Halos pareho ang mga grounds na inilatag sa dalawang reklamo. Isa sa mga ipinunto ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na tignan ng komite ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara sa pagtukoy ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Kapansin-pansin daw ang paglaki ng ari-arian ng bise mula 18 million pesos noong 2008 hanggang sa 88.5 million pesos noong 2024. It is an increase of more than, I think, 1,200%. So we leave it to the House Committee on Justice to make a determination on whether the comparison between the original SALN at 2008 and the current SALN at 2024 constitutes unexplained wealth, which is essentially part of the impeachable offenses that we would want to proceed with at this point. Isa naman sa mga pinuna ni Congressman Suntay kung may ebidensya bang magkokonekta kay VP Sara sa umano'y bagman nitong si Ramil Madriaga, bagay na tinabla ni ML Party List Representative Leila De Lima. We are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay VP Sara to prove that he is an employee or an authorized person para ma-direkta naman natin yung linkage nung dalawa. Are we talking now here about the credibility of a prospective witness in these proceedings? We're not yet at the evidentiary stage. We're not yet supposed to judge whether or not Mr. Madriaga is credible. So it is premature and it tries to divert the matter now. That's out of order. Giit ng House Justice Committee, wala namang epekto itong perjury complaint ni VP Sara laban kay Madriaga sa gumugulong na impeachment proceedings. Ipasasabina o ipatatawag din naman daw kasi si Madriaga para patunayan ang kanyang affidavit. Kung ang status po ni Mr. Madriaga ay confidential informant within yung sinasabi niya hong context of use of confidential funds, so ibig sabihin, hindi talaga siya maging empleyado. We will see all of these things
as soon as we subpoena Mr. Madriaga to the full impeachment proceedings po after a few weeks. Matapos madeklarang sufficient in substance, ipinag-utos na ng komite na padalhan ang bise ng kopya ng 2 impeachment complaints para masagot niya ito sa loob ng 10 araw. May 3 araw naman ang mga complainants para sagutin ang mga pahayag ng bise. Ayon kay Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, target nilang muling mag-convene sa April 8 para naman i-determine kung sufficient ang grounds for impeachment. Doon palang malalaman kung uusad na sa pagdinig sa mga reklamo. Nakarating na sa kampo ni VP Sara ang resulta ng deliberasyon. At ayon sa defense lawyer nitong si Attorney Michael Powa, pag-aaralan nilang mabuti ang ginawang aksyon. Sasagot daw sila sa tamang proseso. Cheryl, para naman sa kapatid ni VP Sara na si Congressman Pulong Duterte, hindi na raw niya ikinabigla itong resulta nga ng deliberasyon. Patuloy lang ani niya ito na ginagamit ng Kongreso yung impeachment para sa politika at hindi sa katarungan. Pinuri pa niya si Congressman Suntay sa kanya umanong paninindigan at hindi pagpapapressure sa mga kapwa kongresista. Mensahe naman ni Pulong doon sa 54 na bumotong pabor, tandaang pansamantala lamang ang political power, ngunit ang pananagutan sa sambayan ng Pilipino ay hindi nabubura. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Inireklamo ng perjury o pagsisinungaling ni Vice President Sara Duterte ang nagpakilala niyang bagman na si Ramil Madriaga. Higit ng bise, paumulitika ang mga pahayag ni Madriaga, lalo't ginamit ito sa kanyang impeachment complaints. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Personal na nagtungo si Vice President Sara Duterte sa Taguig City Prosecutor's Office para maghain ng reklamong perjury o pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay. Laban yan sa nagpakilala umanong dating aide niya na si Ramil Madriaga. Nanumpa rin si VP Sara sa kanyang affidavit para idiin na nagsinungaling umano si Madriaga sa nauna nitong mga pahayag. VP Sara is done playing this game with her enemies on their terms. So this is us bringing the fight to them. Kasi kapag napatunayan na may perjury dito si Madriaga, syempre kulong yun. Si Madriaga ang umaming dating aide at nagsilbi umunong bagman ni VP Sara. Siya rin ang nag-akusang tumanggap ang bise ng campaign funds noong 2022 elections mula sa mga sindikato ng droga at pogo operators. Una na itong pinasunungalingan ni VP Sara. Pero kanina, muli itong iginiit ng kanyang kampo. Hindi raw kilala ng bise si Madriaga. Tinawag din nilang politically motivated ang mga akusasyon nito. It shows that the complainants and those pushing for the impeachment did not fact check or did a background check on Madriaga and his claims, and that's why they claim that his testimony is the smoking gun, quote-unquote, for the impeachment against VP Sara. May kasama rin kaninang 5 testigo si VP Sara. Meron ding certification mula sa Office of the Vice President, Department of Education at Vice Presidential Security Group na magpapatunay na hindi nila nakatrabaho o naging bahagi ng tanggapan si Madriaga. Disyembre noong nakaraang taon nang ihain ni Madriaga ang kanyang affidavit laban sa bise. Ginamit yan sa 4 impeachment complaint laban kay VP Sara. Tanong ng marami, kung hindi totoo ang affidavit, bakit ngayon lang pumalag ng formal na kaso ang bise? Noon kasi ang paniniwala niya, katulad din ng paniniwala ni Pangulong Duterte noon na karapatan ng tao na mag-file ng kaso. So hayaan na lang. Enero pa raw sana nais maghain ng reklamo ng kampo ni VP Sara laban kay Madriaga. Pero dahil sa dami ng trabaho, kaya mariin na lamang niya tinatanggi ang mga akusasyon nito noon at handa na lang sanang harapin ito sa proper forum. Babala naman ng kampo ni VP Sara, ang paghain nila ng perjury ay umpisa na raw ng paghahabla nila sa sinumang malisyosong maninira sa bise ng walang basihan. VP Sara will not take sitting down any more malicious accusations against her. Pagka hinahayaan kasi, pwedeng hindi sila natatakot na magsinungaling, maggumawa ng kwento, sumira ng buhay. Ngayon, dinidikit nila ngayon sa impeachment. Sagot naman ng kampo ng nagpakilalang bagman ng bise, in good faith at totoo ang lahat ng kanyang sinabi sa affidavit. Ang paghahain daw ng criminal complaints na nagsumiti ng affidavit ay hindi naman nasagot sa issue ng paggasta ng confidential funds ng bise. Hindi raw dapat ito matabunan. Wala pang bagong tugon dito ang kampo ni VP Sara.
Pero nang matanong naman ng bise, kaugnay sa dalawang impeachment complaints ay dineklarang sufficient in substance ng House Committee on Justice, Marami akong ginagawa sa trabaho hindi yan yung prioridad ngayon ng Office of the Vice President. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Viral ngayon ang video ng pagtatalo ng isang TNVS driver at ng kanyang pasahero. Nagalit kasi ang driver matapos siyang sitahin na nanonood sa cellphone habang nagdadrive. Narito ang Frontline Report. Ang comment ko sa'yo is nanonood ka kasi habang nagdadrive. And nanonood, pinaplas ko lang sa'yo, pinaplas ko lang. You're scrolling your phone. Ako, wala. At ang pagkakasabi ko lang sa'yo ay, sir, pwede po mag-focus tayo sa pagdadrive. Ang tagal ko na nagdadrive. Walang nagpapatinag at parehong may paninindigan ang driver at ang babaeng pasahero na yan. Ikaw, sasakay ka lang naman dito, wala kang pakialam kahit Wag mo ko sigawan, wag mo ko sigawan. Nag-comment lang ako dahil you're scrolling on your phone while driving. Wala ka nang pakialam doon. Kalat na sa social media ang video ng pagtatalo ng dalawa. Kwento ng pasaherong si JP Espino, papunta raw sila ng airport ng Biyernes, kaya sila nag-book ng Transportation Network Vehicle Service o TNVS. Habang nasa biyahe raw sila, napansin niyang panay ang sulyap ng driver sa cellphone niya at nanonood ng video. Mahinahon naman niyang kinausap ang driver. So parang sabi ko, distracted na talaga si kuya, kailangan ko na magsalita. So, nagsabi ako sa kanya, parang sabi ko, sa takot, kinuhanan niya na ng video ang pangyayari. Ang punto ko lang dito ay yung safety ko. Safety. You're been scrolling sa phone habang nagdadrive tayo. In the first place, At kaya ang sinabi ko lang, nakikita mo ang bagal ng takbo ko dahil traffic. Ayon kay JP, bago pa man siya makasakay ay distracted na ang driver dahil nang hawakan niya ang handle ng pinto ng kotse, bigla raw itong umandar. Nagsorry raw ang driver noong una, pero naulit lang din. tapos may part na pinapababa niya ako, sinisigawan niya ako, bumaba daw ako kasi kanya daw yung sasakyan. So, natatakot na ako. After nun, tumahimik na lang ako, tapos hinintay ko. Sa ngayon, wala nang balak magsampa ng reklamo ang pasahero. Pero nakarating naman sa Land Transportation Office ang insidente. Malinaw raw na binastos ng driver ang pasahero. Kita naman natin na medyo may kabastusan yung driver, na alam naman niya na babae yung sakay niya, ganun pa yung paggawi niya. Ayon sa LTO, posibleng nilabag din nito ang anti-distracted driving. Maaari raw maglabas ang LTO ng show cause order laban sa driver para humarap sa kanilang tanggapan at ipaliwanag ang nangyari. Pwede pong ireklamo sa amin sa LTO. Basta po valid yung reklamo at mabigat. Kung meron sila napakitang video na may maling paggawi yung TNVS kahit hindi nagreklamo, pwede naming aksyonan. Kailangan lang meron tayong ebidensya. Kung mapatunayang may sala ang driver, posibleng masuspinde o makansela ang lisensya niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Ibinida sa pinakabagong K-drama na Boyfriend on Demand, ang ganda ng Cebu. At super happy ang stars sa sina Blackpink member Jisoo at So Inguk sa naging experience nila sa Queen City of the South. Nasa frontline ng balitang yan, si Andre Marfori. Hello, superstars! How are you? Ay, good. Annyeonghaseyo, I'm Matapos mag-leak ang paparazzi shots na ito last year sa Mactan Airport at sa beach, kinwento sa News 5 na Blackpink Jisoo at ng leading man niyang si So Inguk ang kanilang masayang experiences sa Cebu. 맞아요. 저희가 다 같이 필리핀 가서 이제 해외 촬영을 처음 이렇게 해봤어갖고 그때도 너무 여행 간 것처럼 다들 설레하면서 막 저녁 시간에도 막 일부러 시간을 내서 다 같이 밥 먹으러 가기도 하고. Sana all! Say naman ang co-star niyang si Inguk. Hard at work daw si Jisoo sa bawat eksena sa Boyfriend on Demand.
부영일이라는 캐릭터가 그 필리핀에서 촬영한 게 정말 데이트 씬들밖에 없었잖아요. 그런 와중에 또 이쪽이 촬영이 너무 많았어요, 지수 씨가. 그래서 저는 한간 스케줄이었어가지고 정말로 실제로 여행을 다녔습니다. 저는 스노클링도 하고 스쿠버 다이빙도 하고 맛있는 것도 많이 먹으러 다니고. Good for you, Ingo. At alam naming love mo talaga ang Pinas as a Philippine Celebrity Tourism Ambassador for Korea. Tungkol lang boyfriend on demand sa webtoon producer na si Xiaomi Ray, played by Jisoo, na gumagamit ng isang subscription-based virtual reality dating app para takasan ng realidad at ma-experience na makipag-date sa isang perfect boyfriend. Office mate naman niya si Ingok na si Park Kyung-nam. Pero ano nga ba ang perfect boyfie para kay Jisoo? 일단은 뭔가 이렇게 얘기하는 걸 들었을 때, 생각이 깊다 하면은, 좋은 것 같고, 재밌고, 뭐 웃기고, 개그 코드도 맞는다 하면은 더 마음이 가는 것 같아요. 근데 저는 이제, Ayan, komedyante pala ang trip nitong si Jisoo. Umpisa na ng kilig sa Boyfriend on Demand sa March 6 sa Netflix. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, bahay na bulabog na sa kobra sa banyo. Congressman Bong Suntay nagsorry kay Ann Curtis pero hindi pumayag na mag-gender sensitivity training. At Jasmine Curtis Smith rumespak kay Congressman Bong Suntay. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagsorry si Quezon City Congressman Bong Suntay sa malaswa niyang pahayag tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Pero giit ng kongresista, walang mali siya ang kanyang sinabi. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Alam mo yung minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Ito ang kontrobersyal na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa gitna ng deliberasyon ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte kahapon. Inihambing ng kongresista ang pagkakataong nakita raw niya ang aktres na si Ann Curtis. Sa pahayag noon ni VP Sara na naisip daw nitong pugutan si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon pa kay Suntay, hindi dapat parusahan ng isang tao dahil lang sa kanyang imahinasyon. Hindi nagustuhan ni Committee Vice Chairperson Bel Zamora ang pahayag ni Suntay dahil insulto raw ito sa kababaihan. Kalaunan, tinanggal ng komite sa records ang pahayag ni Suntay. Bakit po ako nag-react to have it stricken from the records? It was offensive. It was uncalled for. It was irrelevant. And it was very unbecoming of a congressman for him to do that. Ngayong umaga, nanghingi ng paumanhin si Suntay sa mga na-offend. Walang malis doon sa nanais nating gawin doon sa statement na yon. Ayaw natin makasakit through that analogy. But kung may nasaktan, humihingi tayo ng dispensa. Kay Miss Ann Curtis rin, kung nasaktan siya sa sinabi, ulitin ko, there was no malice intended at tayo humihingi ng dispensa sa kanya. Paliwanag ni Suntay, biglaan lang niyang naisip ang paggamit kay Ann Curtis bilang halimbawa. Nung isang araw kasi may kaibigan ako nanood nung pelikula eh. Yun ang unang naisip kong pangalan. Nagsisisi ka, sir? Sa pagbigay ng analogy, I stand by my statement that analogy was used to prove that statements
are oftentimes taken out of context. Pero bago yan, nanindigan si Suntay sa programang StoryCon ng One News na hindi siya magsusuri sa aktres. Pero don't you think, Congressman, you owe Ann Curtis an apology for using her? Sabi ko, ang ganda-ganda niya. And I think she should take it as a compliment. Si Akbayan Party List Representative Percy Sendaya, hinimok na sumailalim sa gender sensitivity training ang kongresista. Walang espasyo dito sa kapulungan ito at kahit saan para sa pag-objectify ng kababaihan. Huwag natin gamitin ang objectification of women para lang ipagtanggol si VP Sara Duterte. Pero tinanggihan niya ni Suntay. Palagay ko, that's uncalled for kasi ang sinasabi ko nga, that the analogy was purely taken out of context and there was no malice meant in that statement. My actions, my previous disposition would show that I am very gender sensitive. Si Quezon City Mayor Joy Belmonte, dismayado sa pahayag ni Suntay, lalo't Women's Month pa naman ngayon. Nakababahala raw dahil kasama pa naman ang nooy konsehal na si Suntay sa pagpasa ng Gender and Development Code sa lungsod. Hindi rin umubra ang pahayag ni Suntay sa Malacanang. Dapat ba bang ipagpasalamat na ang lalaki ay nag-iisip ng malaswa sa iyong pagkababae? Magkaiba ba yun? Kung ordinaryong tao ang gagawa o ang tao ay supposed to be isang honorable. Binigyang diin ng palasyo na dapat seryosohin ang anumang banta sa buhay ng Pangulo. Kung sa pamilya kaya nila ito gawin, tumawag ang isang tao at sabihin, I am imagining myself killing you. Hindi ba sila matetreten? Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Kuhang-kuha ni Congressman Bong Suntay ang inis ng ilang personalidad dahil sa kanyang naging pahayag tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Pati pamilya ni Ann, kinundena ang sinabi ng kongresista. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfort. Nagsorry na si 4th District Representative Bong Suntay kaugnay ng pahayag niya patungkol sa actress host na si Ann Curtis. Pero ang madla, hindi pa nakaka-move on. Lalo na ang pamilya ng aktres, si Mommy Carmen, tinawag na sick man ng kongresista. Ang kapatid naman ni Ann na si Jasmine, tinawag na bastos si Congressman Suntay. Saka ipinaalalang hindi aniya komplikado ang pagbibigay ng respeto at dapat lang magsimula ito sa mga inihalal na opisyal para mapanatili ang pagkakaroon ng safe space para sa mga kababaihan. Sunod-sunod din ang post ng ilang pang personalidad. All in defense of Ann Curtis. Si Nadine, nag-init ang ulo at dugo. Sa ani ay ipinangalandakan pang kabastusan sa mga kababaihan. Si Angel Locsin naman, napahanap pa ng mga pamalo. Nandiri naman ang maraming personalidad sa naging pahayag na yan ni Congressman Suntay. Bagamat nagsorry na ang kongresista, una niyang sinabi na compliment daw ang kanyang pahayag kay Ann. Pero para sa marami, celebrity man o netizen, hindi sa ganitong paraan dapat itinaraan ang pagpuri at pagkilala sa mga kababaihan. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, senior citizen patay matapos saksakin ng karibal sa pag-ibig. At Instagram page ng kapatid star na si Andrea Brillantes na-hack. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nabulabog ang isang bahay sa Ormoc City matapos pasukin ng isang cobra.
Una itong tumambad sa anak ng may-ari ng bahay na pinalabas ito sa kubeta. Umabot ng 1 metro ang haba nito. Tumawag agad ang mga residente sa Bureau of Fire Protection para hulihin ang ahas. Kalaunay, itinurn over ang cobra sa pangangalaga ng Environment and Natural Resources Office ng Lungsod. Sa Ormoc City pa rin, dead on the spot ang isang senior citizen matapos saksakin ng lasing niyang karibal. Nangyari ang krimen Lunes ng hapon. Sa investigasyon, bibili lang sana ang biktimang si alias Romeo sa tindahan nang makasalubong niya ang suspect na kinilalang si Eddie na galing naman sa inuman. May dala siyang 20 inches na itak na agad sinaksak sa tagiliran ng biktima ng 4 na beses. Nakikitang motibo sa krimen, pagseselos. Iisa lang kasi ang kanilang girlfriend na may legal na asawa. Mahaharap sa kasong murder ang suspect. Patay ang isang babae sa karambola ng mga sasakyan sa Ormoc. Sa Danau, Cebu naman, patay rin ang isang babaeng nagulungan ng truck. Narito ang Frontline Report. Makikita sa video ang tumatakbong motor na ito sa gilid ng kalsada. Nang bigla na lang itong matumba at nagulungan ng truck. Kuha ito noong Lunes sa National Highway ng Barangay Looc. Dead on the spot ang babaeng angkas dahil sa matinding pinsala sa ulo. Nakaligtas naman ang rider na napasandal na lang sa nakaparadang tricycle. Dahil sa aksidente, nagdulot ito ng matinding traffic sa nasabing kalsada. Ayon sa mga pulis, sinubukang mag-overtake ng motor sa kanan ng truck nang bigla itong matumba. Agad dinala sa Danau City Police ang truck driver. Pero sa huli, nauwi lang ito sa Ariglohan. Nangako naman ang kumpanya ng truck na magbibigay ng tulong pinansyal sa mga kaanak ng biktima. Sa Ormoc City naman, nasawi rin ang isang babae sa karambola ng mga sasakyan sa National Road ng Barangay San Pablo. Base sa investigasyon, bumaga sa truck ang inaangkasang motor ng babae hanggang sa magulungan ang biktima. Bumangga pa sa kotse ang motor. Nagtamo ng mga galos ang rider ng motorsiklo. May kabilisan daw ang takbo ng truck at nawalan umano ito ng kontrol. Nahaharap ang truck driver ng mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide at physical injuries and damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, nabura ang laman ng Instagram account ng kapatid star na si Andrea Brillantes matapos po itong ma-hack. Wala kahit isang photo ni Blythe ang natira. Blanco rin ang display picture niya. Ang insidente, kinumpirma ng content creator friend niyang si Bea Bores. Pero bago pa man may report ang pangahak sa IG ni Blythe, nakapag-post pa ng story ang mga hacker. Hindi pa nare-recover ang account ni Blythe na may mahigit 14 million followers. Susunod, Davao City Mayor Baste Duterte may plano kayang tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028? At Sandara Park, itinanggi ang mga aligasyon ni 21-member Park Boom. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Wala raw planong tumakbo sa mas mataas na posisyon si Davao City Mayor Baste Duterte sa 2028 elections. Pero may payo siya sa mga Pilipino sa pagpili ng susunod na Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. We're always prepared. We're always prepared. Even my father is prepared. Wala kami dito para iiyak lang. You know? It's politics.
most of it is politics. Ito ang sagot ni Davao City Mayor Baste Duterte nang matanong sa posibilidad na kung sakali hindi kakatigan ng International Criminal Court ang panig ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinahaharap nitong kaso na crimes against humanity. Dagdag pa ni Baste, I cannot be optimistic about the situation since this is a foreign institution. I do not trust this thing that you call the ICC. So, pakialam talaga kung anong magiging result nito. giit ng alkalde, hindi raw sumusunod sa tamang proseso ang ICC sa pag-aresto sa kanyang ama. Well, there should have been a proper way of putting him inside the detention unit, and he was supposed to go to the local courts, but none of that was followed. Kinuha, nilagay sa isang eroplano without going to the local courts, and was sent here in the Netherlands into the detention unit. Yes, correct. So, anong asahan ko? Yes. So, how can I be optimistic in an institution that cannot follow its own rules? May pasiring din si Mayor Baste sa kasalukuyang administrasyon. Why would we talk about due process when it has not been followed? There's a precedence na nangyari na yung sa tatay ko. So ngayon, kung may ICC pa, kukunin si Bato, kukunin whoever yung kukunin nila, bakit mag-uusap pa tayo ng due process? Kasi gagawin lang naman ng administrasyon na to and whoever they're conniving with kung ano yung gusto nila. They do not look at the law. They do not follow the processes. Muli ring nakausap ni Mayor Baste ang ama sa loob ng ICC detention facility, pero hindi raw nila natalakay ang nangyaring confirmation of charges noong nakaraang linggo. It's not allowed inside the detention unit. We're not supposed to talk about the case. Wala rin daw silang napag-usapan tungkol sa darating na 2028 elections. Pero nang tanungin si Baste kung tatakbo siya sa mas mataas na posisyon, Why would I? Hindi. Okay na yung Davao kung may mahalal tayo na maayos na presidente. I can always work under an administration. If ever nandyan pa ako ng panahon na yan, as long as the head of state is of sound mind, not this guy here in Malacanang right now. sa huli may payo ang alkalde sa publiko pagdating sa pagpili ng susunod na lider ng bansa. If we choose another leader for the Philippines, then piliin nyo yung tao na kung saan nyo nakikita, yung nakita nyo sa tatay ko. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, trending topic sa K-pop fandom ang aligasyon ni 21 member Park Bom na ginamit siya para pagtakpan ng umano'y drug use ng kagrupong si Sandara Park. Diretsahan naman niyang tinanggi ni Dara, sabay sabing she wishes Bom well. Umugong ang balitang yan matapos i-post ni Bom ang kanyang handwritten confession. Ayon po sa sulat, sinabi ni Bom na hindi siya drug addict at ang iniinom niyang gamot ay para sa kanyang attention deficit disorder. Sabay banggit na si Sandara umano ang may history ng drug use. Deleted na ang sa IG ni Bom ang nasabing sulat. Naka-break sa grupo si Bom simula pa noong 1 taon. Huling nag-perform sa bansa ang 21 noong 2024. Susunod, sanggol isinilid sa eco bag at iniwan sa parke. At BTS may pasilip sa kanilang comeback. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Isinilid sa eco bag at iniwan na lang sa parke ang isang sanggol sa Tacloban City. Nakita ito ng mga estudyante na naglalaro sana sa lugar. Inihinalang nasa 2 buwang gulang ang lalaking sanggol. Agad rumesponde ang mga otoridad para sagipin ang sanggol. Hawak na siya ngayon ng DSWD. Inimbestigahan na rin ng mga pulis kung sino ang nag-iwan sa baby. 6 na senador ang nahaharap sa ethics complaint. Kung mapatunayang may paglabag, posible silang masuspindi o mapatalsik. Nasa frontline ng balitang niya, si Mayan Los Baños. Nagsagawa ng ikalawang pulong ang Senate Ethics Committee ngayong araw para pag-usapan ng mga rules na ipatutupad sa mga gagawing pagdinig kaugnay sa ethics complaint laban sa ilang senador. Ayon kay Senator G.V. Ejercito, may mga kaunting binago sa rules at nakatakda itong i-publish hanggang Biyernes. Hindi raw nila pwedeng dinggin pa ang mga reklamo laban sa mga senador hanggat hindi pa naaayos o napapublish ang rules. Certain may mga amendments and there are certain provisions that were amended just to be in tune to the times, no? Kasi nga, halimbawa, yung pong security, cybersecurity, mga ganon, yung mga, para na maging, updated, no? With technology at sa iba pa. But more or less, almost the same, inaayos lang natin. Nasa 6 na ethics complaint ang nakahain sa komite pero sabi ni Senator JV, hindi nila ilalabas ang pangalan ng mga senador hanggat hindi nila nakikita na may sapat na basihan ang mga reklamo. Pero nauna nang lumabas sa media ang ilang complainants laban kina Senador Chis Escudero, Risa Hontiveros, JV Ejercito at Bato de la Rosa. Ayon kay Ejercito, mag-i-inhibit siya kapag tatalakayin ang reklamo laban sa kanya na ukol sa umano'y hindi niya pag-aksyon sa reklamo laban kay Escudero. It be unfair kung mga frivolous po yung mga complaints, di ba, or allegations, tapos pagpipiestahan na sila, no? Pagpipiestahan na kami, that includes me, in media, social media, and by the public. Oras na simulan nila ang vetting ng reklamo, titignan daw nila kung sumunod ang mga ito sa tamang form at kung may substance nga ito. At kung may makita silang matibay na grounds, ipapaalam na ng komite ang kaso sa inirereklamong senador at gugulong na ang pagdinig. Kabilang sa mga kasong pwedeng isampa laban sa mga senador ay paglabag sa Senate rules, paglabag sa batas at disorderly conduct. Talagang malala, siguro, suspension or kung malala, din expulsion. The ethics committee will just recommend. Again, it will be the body who will decide as a whole. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Nagsagawa ng leak detection activity ang Maynilad sa ilang barangay sa Quezon City. Ayon sa Maynilad, mahalaga ito para mabawasan ang nasasayang na tubig. Agad namang aayusin ang mga tagas sa mga tubo. Noong isang taon, naabot sa 256 million liters ang natipid na tubig ng Maynilad matapos ayusin ang mga sirang tubo. Katumbas yan ang higit 100 Olympic-size swimming pool. Ang NRW po ng Manila is nasa 38% po nung natapos ang taon nakaraan. Higher than the average po para sa kabuuan ng Maynilad. Sinusundan po sila ng lugar ng Parañaque, Pasay, Makati, and then closely behind po ang lugar ng Valenzuela. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, dagdag excitement for armies worldwide ang inilabas sa track list ng 5th studio album ng BTS na Arirang. 14 na kanta ang laman ng much-awaited album na ilalabas sa March 20. Kasabay po niyan, inilabas na rin ang promo trailer ng BTS The Comeback Live Arirang na gaganapin sa March 21 sa Seoul. From Kings of K-pop, punta naman po tayo sa Kings of B-pop. May bagong Billboard achievement ang SB19 dahil ang latest single nilang Visa nasa 6th spot ng Billboard World Digital Song Sales Chart. Ang Visa ang ika-6 ding kanta ng SB19 na pumasok sa parehong chart. Susunod, Lola, na ibinubugaw umano ang mga apo sa mga foreigner. Kalaboso. At tinderong naglalakad sa kalsada na bundol ng SUV, patay.
Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inaresto ng NBI ang isang lola sa Valenzuela na nagbebenta ng malalaswang litrato at video. Ang mga biktima, mga sarili niyang apo. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles, exclusive. Para sa cellphones and gadgets mo na ginamit mo para kumuha ng ibad na litrato. Tama ba? Hinalughog ng mga operatiba ng NBI Human Trafficking Division ang bahay na ito ng isang lola sa Valenzuela. Siya ang itinuturong sospek sa pagkuha ng malalaswang videos at picture ng kanyang 4 na mga apo. Ang masakla pa, pawang menor de edad ang 3 bata. Napaupo na lang sa isang sulok ang 57 anyos na si Alias Malu. Hindi na nakapalag ang sospek sa mga otoridad. Ayon sa investigasyon, binebenta ni Lola Malu online sa kanyang mga parokyanong dayuhan ang malalaswang video at larawan ng kanyang mga apo. Kabilang sa kanila ang 2 batang babae, isang batang lalaki at isang 18 anyos na binata. Mariin namang itinanggi ng sospek ang paratang. Sagutin mo rin siya. Ulat ko nga po eh. Lalo na daw po yung mga lalaki na po. Napag-alaman din sa investigasyon na supplier din umano ang lola ng malalaswang material na pinapadala niya umano sa karelasyong German national. Yung cellphone na hinahanap, wala po sa akin yun sa German po. Wala na po kami na matagal na. Modus pa raw ng lola na ipadala mismo ang cellphone sa mga dayuhang kliyente. Sa ganitong paraan, hindi raw madaling matukoy ang source ng mga material at mabawasan ang kanyang online activity. Nakuha sa bahay ng sospek ang ilang cellphone at laptop na naglalaman din ng mga hubad na imahe ng kanyang mga apo. Natuntun ang sospek sa tulong ng ilang non-government organizations na katuwang ng NBI gaya ng Destiny Rescue Philippines at Exodus Philippines. Sa hiwalay na operasyon naman ng NBI na rescue ang mga apo ng Lolang Bugaw. Natuntun sila sa Angono at Binangonan, Rizal. Nasa kustodiya na sila ngayon ng mga social worker. Nakakulong na ang lola ng mga kawawang bata. Ayon sa NBI, nahaharap ang sospek sa mga kasong human trafficking at anti-online sexual abuse and exploitation of children. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Patay ang isang tindero sa India matapos mabundol ng humaharurot na SUV. Naglalakad sa kalsada ang tindero habang tinutulak ang kanyang kariton nang mangyari ang aksidente. Wasak ang kariton at tumilapon ang tindero. Nadamay din ang isa pang pedestrian pero nakaligtas. Hawak na ng mga pulis ang driver ng SUV na sasampahan ng kaukulang reklamo. Binalikan ng Alagang Kapatid Foundation ang ilang liblib na komunidad sa Cagayan para magbigay ng tulong sa mga mag-aaral. Katuwang ang Metrobank Foundation, naghatid tayo ng school supplies para sa mga estudyante at guro. Lubos na naapektuhan ng bagyong Uwan ang mga paaralan na tawid dagat bago marating. Patuloy pong maglilingkod sa mga komunidad na lubos na nangangailangan ang Alagang Kapatid Foundation. Alagang Kapatid Foundation, every year, non-stop talaga, walang putol, no? Sinasabi ko, it's not only during baha, floodings, typhoons na nandito sila ngayon, nandito na naman sa mga bata na katulad ninyo na tumutulong. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, nalungkot ang social media star na si Zainab Harake dahil hindi matutuloy ang kanyang pagrampa sa Paris Fashion Week. Yan po ay matapos kansilahin ng airline ang kanyang flight, bunsod ng gulo sa Middle East. Kabilang sana si Zainab sa mga modelong rarampa sa show ng Filipino designer na si Leo Almodal.
At yan nga po ang ating mga latest showbiz balita ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.